Kung totoong seryoso si Duterte sa pagtigil ng pagkalat ng droga, bakit hindi siya nagalit nung na-discover yung mga 6 billion worth of shabu sa mga magnetic lifters? Dinipensahan pa nga niya yung pagwala ng mga shabu dun sa magnetic lifter na wala naman daw talaga. Kaya yun yung pambubudol na nagawa ni Duterte sa atin. Naghanap lang siya ng dahilan para makapatay ng tao at ginamit niya yung galit nating lahat. Yung galit ng mga supporters niya para mabigyan siya ng lisensya para pumatay. Pero hindi nga talaga nag-improve yung ating sitwasyon pagdating sa droga. At karamihan ng mga malalaking drug lords, kung sino talaga yung may kasalanan kung bakit kumakalat ang droga sa ating bansa, ay nakalaya, nakaalis ng bansa. Yung iba nga doon ay kaibigan mismo ni Duterte. Malapit sa kanya. Kaya nga lagi kong sinasabi na mga sumusuporta kay Duterte ay nabudol talaga. Lahat tayo ay nabudol. At ang ginagawa ng Duterte para hindi niya mawala yung kanyang kapangyarihan ay pinag-aaway-away tayong lahat. Kahit naman pare-pareho yung ating pananaw at pare-pareho yung gusto nating lahat. Kapayapaan, seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan at pamilya. Pero pinag-aaway-away lang niya tayo. At ang nangyayari dito ay ginagamit niya yung galit para ngayon protektahan siya at depensahan siya. Kahit na alam mo na maraming ginawa ng mali si Duterte. Kahit na alam mo na abusado naman siya talaga. Kahit na alam mong mamamatay tao siya. At kahit na alam mo na totoo namang malala ang korupsyon ng panahon ni Duterte at malala ang korupsyon na ginagawa ng kanyang pamilya. At kahit na alam mo na sobrang yaman ang mga Duterte, bilyonaryo sila kahit na politiko lang sila. At kahit din alam mo na totoo na may BPI bank account siya na joint account with Sara Duterte na nilalagyan ng mga milyon-milyon ng isang kaibigan niya na ayon kay Trillanes ay isang drug dealer ba to, drug smuggler, sinusuportahan mo pa rin. Kahit na alam mong mali lahat yun. Pinaninindigan mo pa yun at pinaglalaban mo pa si Duterte kahit na alam mo na pinagtaksilan niya kayong lahat, tayong lahat, lahat ng mga Pilipino. Nabudol tayong lahat. Hindi po niya natupad yung kanyang pangako. Itigil ang droga after 6 months. At ang problema dito, marami sa ating mga kababayan ang namatay dahil sa kanyang utos bilang isang presidente. At idagdag mo pa dito yung kabastusan na halos binenta na niya ang Pilipinas sa China. Tinraidor niya tayong mga Pilipino para sa kanyang mga kaibigang dayuhan na galing sa China. Pinagkakitaan nila tayo ng panahon ng pandemya. Hindi na natin masikmura to eh. Kahit naman kayong mga sumusuporta kay Duterte, alam ko hindi nyo masikmura to eh. Pero pinaninindigan na lang nyo yung inyong loyalty. Kumbaga may iba sa inyo parang nagdo-double down na lang kasi imbis na mapahiya, dahil alam nyong mali na, lalo pa nyong hinihigpitan yung inyong suporta. Alam po nyo walang masama sa pag-aamin kung nagkamali tayo. O kaya kung may nakita tayong mali at nagbago yung ating isip. And it takes a lot of humility para tanggapin na may mali tayo. Kaya kung isa kang sumusuporta kay Duterte pero napapanood mo tong video na to at nagme-make sense yung sinasabi ko, sana po magising na tayong lahat. At sana po magkaisa na tayo para sa tunay na kapayapaan at hustisya para sa ating bansa. At huwag na tayong maging loyal sa isang tao lamang. Maging loyal tayo sa Pilipinas, sa ating bansa. Maging loyal tayo sa ating mga kababayan. Huwag sa mga dayuhan.